Ang ating paksa ngayong umaga ay doon sa Apokalipsis o pahayag, una hanggang pangatlong kabanata, ang sulat para sa 7 iglesia sa Asia. Sa mga kapatid at sa mga karamay natin sa kaharian ng Diyos, sa pagtitiis, alang-alang sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, at para sa patotoo ng Ebanghelyo, nawa ay gabayan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita, kasama ng mga bisita natin ngayong umaga, na sila maunawaan nila ang mensahe ng Panginoon. Ang Apokalipsis, o sa ibang mga Biblia na hawak ninyo, ang pahayag, ay aklat na mahirap unawain. Kaya ang sino mang mag-aaral nito ay nangangailangan ng ibayong pag-iingat, pagtatyaga at pagtitiwala sa banal na Espiritu at sa mga katuroang inilatag ng malinaw ng Panginoon sa ibang bahagi ng mga banal na kasulatan. Alam natin na dahil sa maling pagkaunawa ng marami sa aklat na ito ng Apokalipsis, maraming ligaw na pananampalataya ang sumibol, na ang dulo ay tiyak na kapahamakan. Sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17, ang Apostol Pedro ay nagbigay ng babala patungkol sa ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng mga masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano sa makatuwid ang dapat matiyagang hangarin ng mga mag-aaral ng ating Panginoong Jesucristo? Kapag dumarating na ang kanilang binabasa sa banal na kasulatan ay mahirap unawain, anong dapat gawin ng mga mag-aaral ng Biblia? Sinundan niya ni Apostol Pedro sa talatang 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tandaan natin na ang tamang pagkaunawa sa banal na kasulatan ay nasa masikap na pagkilala sa Panginoong Jesucristo, na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya upang tayo'y manampalataya sa Kanyang pagliligtas at makasunod sa Kanyang kalooban bilang Panginoon. Hindi po natin pag-aaralan ngayon ang buong Apokalipsis. Subalit ang atensyon natin ay doon sa 2 at 3 kabanata na pumapatungkol sa mga bagay na ipinasulat ng Panginoong Jesucristo sa Apostol Juan para sa mga partikular na iglesia sa Asia. Sa mga iglesia ding ito, una ipinangaral ang mga hula patungkol sa huling araw. Kung alinmang oras ay babalik na ang ating Panginoong Jesucristo, marapat lamang na siyasatin natin bilang iglesia ang ating mga sarili sa mga bagay na dapat pang maituwid upang sa ganon ay humarap tayong walang kapintasan sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy kong hinihingi sa Panginoon ang Kanyang biyaya at hinihingi ko rin sa inyo ang panalangin ngayon at para sa mga susunod nating pananambahan, na sana ay kahabagan ako ng Panginoon na matapos natin ang pangangaral sa seryeng ito, sapagkat ito ay napaka-importante. Babasa tayo sa unang kabanata ng Apokalipsis, sa talatang 1 hanggang talata 20. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya
upang ihayag sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat na mangyaring madali, at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nakaraan at darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harap ng kanyang luklukan, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayo ng kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari kailanman siya nawa. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ako si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat na matindi. At nang siya ay aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. At ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelerong ay ang 7 iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa unang 3 talata,
makikita natin ang katangian ng aklat na ito. Una, ito ay pampropesiyang sulat o propetical na sulat. Sa unang talata, nabasa natin kung ano ang nilalaman ng aklat na ito. Ang Apokalipsis o pahayag ni Hesukristo. Pangalawa, ito ay personal na sulat. Sa huling bahagi ng unang talata ay mababasa natin ang pahayag ay ipinaalam kay Juan na kung susundan sa talatang 4, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Ito ay sulat na may partikular na patutunguhan. Makatutulong sa atin ang pag-unawa kung maiintindihan natin ang kalagayan ng mga orihinal na sumulat at mambabasa nito. Pangatlo, ito ay praktikal na sulat. Sa talata 3, sinabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad na mga bagay na nakasulat dito. Ang aklat na ito ay nagbibigay ng mga panuntunan na dapat sundin ng mga bumabasa at nakikinig dito. Una, propetical na sulat. Pangalawa, personal na sulat. Pangatlo, ito ay praktikal na sulat. Itong tatlo ang pinakamagiging balangkas ng ating pagpapaliwanag sa binasa natin. Ito rin ang kinakailangang tandaan natin pagka binasa na natin yung mga partikular na sulat sa bawat iglesia na mababasa natin sa Kabanata 2 hanggang 3. Iisa-isahin natin ang mga katangiang ito at iuugnay natin sa iba pang talata na binasa natin. Una, patungkol sa pagiging propetical ng sulat na ito, ang mga inihayag ay mga bagay na nararapat mangyaring madali. Ito ay humuhula ng mga bagay na gagawin ng Diyos sa madaling panahon. O sa talatang 11, mababasa natin, mga bagay na mangyayari sa darating. Partikular ang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa natin, narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya naman. Inilalarawan sa aklat na ito ang pagtatagumpay at ang paghatol ng Panginoong Diyos laban sa kasamaan at ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagliligtas ng bayan ng Diyos sa isang bagong langit at bagong lupa. Kung babasahin natin ang aklat ng Apokalipsis, ito ay parang kagaya ng pag nagbasa tayo ng mga sulat ni Propeta Daniel, Ezekiel sa Lumang Tipan. Ganoon ang paraan ng pagkakasulat. Nag-iisa lamang ito sa Bagong Tipan na propetical. Bagamat ang lahat diyan ay nagpapahayag ng mga bagay na darating, ang buong sulat ng Apokalipsis ay komplikado kung babasahin. Kaya pinaunahan ko kanina na ito ay mahirap na aklat. Inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo rito bilang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Yan ay nasa talata 8. Ikumpara natin yan sa talatang 17 hanggang 18 ay pinatutunayan dito ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin natin, at nang siya'y aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at huli,
At ang nabubuhay, ako'y namatay at narito, ako'y nabuhay magpakailanman. Makikita natin yung salitang Alpha at Omega. Ang Panginoong Diyos na noon, ngayon at darating at makapangyarihan sa lahat. Ang parehas na titulong yun ay ginamit sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat wala ng ibang Diyos na namatay at muling nabuhay at hindi na mamamatay magpakailanman. Idagdag pa natin na pangitain ni Juan sa ating Panginoong Hesukristo kapag ibinasa natin sa talata 12 hanggang 16 ay kahalintulad ng paglalarawan ng mga sinaunang propeta kapag kanilang inilalarawan ang Diyos sa lumang tipan. Babasahin natin mabuti yan at pag-aaralan natin yan kapag nandun na tayo sa kabanata 2 at 3. Sa makatuwid, mga kapatid, itong mga kapahayagan ay mula sa Panginoong Hesukristo. Ang hula ay hindi basta panaginip o nanggaling kanino. Tuwirang sinasabi ng binasa natin na ang hulang tinanggap ni Juan ay kapahayagan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At mauunawaan natin kung bakit na ang Panginoong Hesukristo ang may kapangyarihan at karapatan na humula ng mga bagay na darating sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kung paanong sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga bagay ay nagawa, ay dapat din nating isipin na ang kinauuwian din ng lahat ng bagay ay ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ay para sa Kanya. Ang mga bagay na ipinahayag dito ay mula mismo sa Panginoong Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ihayag sa Kanyang mga alipin. Mga kapatid, ito ay biyayang maituturing na tayo'y mabilang na alipin ng Panginoong Hesukristo sa kaharian ng Diyos. Mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at nagkalag sa atin o naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa Kanyang Diyos at Ama, na sa talatang 5 hanggang 6. Tinawag ang Panginoong Hesukristo na Kordero o Kordero ng Diyos. Sa aklat ng ito na 27 times, ipinapakita na ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo bilang Kordero ng Diyos ay siyang tiyak na saligan ng Kanyang walang hanggang paghirap. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ang tiyak na saligan ng kaligtasan at pagpapatawad. Hindi basta-basta pinapatawad ng Diyos ang tao dahil sa kanyang sarili o sa kanyang paghingi ng tawad sa Diyos. Walang kapatawaran kung walang saligan ng kapatawaran sa makatuwid bagayang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ganon din, ang tagumpay ng Kristiyano ay tiyak sapagkat si Jesucristo ang nag-alay ng buhay para sa Kanya. Ang pag-asa sa bagong langit at bagong lupa ay tiyak sapagkat namatay si Jesucristo para sa Kanya. Naalala ko ang sinabi ni Apostol Pablo na kung ibinigay ng Diyos ng walang bayad ang Kanyang anak, hindi baga niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay na walang bayad kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pangalawa, patungkol sa pagiging personal ng sulat na ito,
ay mababasa natin sa talata 9, akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ito ay personal na sulat at ating maipagpapalagay na kilalang personal ng Apostol Juan itong 7 iglesia na kanyang sinusulatan. Maaari, pwede rin nating ipalagay na yung Ebanghelyo ni Juan at yung una, pangalawa, pangatlong, pangkalahatang sulat ni Juan ay maaaring sinulat din para sa 7 iglesyang ito. At ito isang palagay lamang. Gayunpaman, parehas natin pinakikinabangan ngayon sa biyaya ng Diyos. Ito isang personal na sulat sapagkat ipinakilala ni Juan ang kanyang sarili bilang kapatid at karamay ng mga sinulatan. Una, bilang kapatid, sapagkat dahil sa iisang pananalig sa Panginoong Hesukristo ay mga anak tayo ng Diyos. Unang Juan 5:1 hanggang 2. Unang Juan 5:1 hanggang 2. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito'y nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagkat tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos. Ang kapahayagan, mga kapatid, ng pagiging anak at meron tayong pag-ibig sa Diyos ay nahahayag sa ating pag-ibig sa ating mga kapatiran at sa ating pagsunod sa ating Diyos. Kapatid, sapagkat iisa tayo ng Ama, iisa tayo ng pananampalataya, at iisa tayo ng kalooban ng Diyos na sinusunod ayon sa banal na kasulatan. Pangalawa, si Juan ay karamay. Karamay hindi basta sa kahirapan, kung hindi karamay niya sa pag-uusig alang-alang sa salita ng Diyos at sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pakikiramay na ito, kung ating isip-isipin, ay nagsisibol mula sa tunay na pagiging kapatid kay Kristo. Makikita natin dito ang kalagayan ng mga unang Kristiyano na sila'y naghihirap dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ng ating Panginoon. Tandaan natin na ang pakikiramay sa kahirapan dahil kay Kristo ay ang katotohanan ng pag-iibigang pangmagkakapatid sa Panginoon. Sa madaling salita, kung magkakapatid tayo sa Panginoon, meron dapat tayong pakikiramay para sa salita ni Kristo. Walang pakikiramay para sa Ebanghelyo, parang hindi ka namin kapatid. Sapagkat ito'y kapatid at karamay sa Ebanghelyo ni Kristo. Basahin natin sa unang Juan 3:13 hanggang 18. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Nalalaman ninyo, ang sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat, sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni dila man, kundi sa gawa at katotohanan.
Pangatlo, ito ay prophetical, ito ay personal. Pangatlo, ito ay practical na sulat. Oo, ito'y hula. Hindi para panoorin natin kung anong mangyayari sa hinaharap o para magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay na darating. Ang sulat na ito, ang Apokalipsis, ay practical na sulat. Binasa natin sa unang talata ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Itong aklat na ito ay para sa mga lingkod ng Panginoong Jesucristo na may kalakip na pagpapala sa sino mang bumabasa at nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ng mga bagay na nangasulat dito. Bakit? Sapagkat ang panahoy malapit na. Sapagkat ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay nalalapit na at pasama ng pasama ang panahon. Kahit anong gobyerno ang dalhin natin sa Pilipinas at kahit anong gobyerno ang gawin natin sa daigdig, ang lahat ng gobyerno ay lilipas. At hindi ka makakita ng isang perpektong pamamahala. Ginawa yan ng Diyos upang ipakita na mayroong isang paghahari na hindi lilipas. At yan ang hinihintay ng Kristiyano. Pero hindi siya basta naghihintay. Siya ay lingkod ng Diyos. Hindi siya naghihintay ng wala siyang gagawin. Kaya nga sinabi sa Efeso 5:16 hanggang 17, inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Bakit ang Apokalipsis ay practical na aklat? Pag binasa natin ay 2 at 3 kabanata at yun ay ipapangaral natin sa susunod na mga pananambahan, makikita ninyo na ito'y may mga panuntunan. Bakit? Una, para sa ikalalakas ng lingkod ng Panginoong Hesukristo. Ang aklat na ito ay punong-puno ng mga pangako. Pangako ng Diyos para sa ating mga kaaliwan. Basahin natin, halimbawa, doon sa Kabanata 2, talatang 10 ng Apokalipsis. Halimbawa, basahin natin, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Nasaan ang kaaliwan dyan? Nasaan ang magpapalakas sa atin dyan? Sa sumunod, magtapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Kung naniniwala ka dyan, kahit hawakan ka ni Satanas at ikulong ka para kay Kristo, hindi ka tatalikod sa pananampalataya kung naniniwala ka dyan. At dahil sa ito ay personal na aklat, at ito ay totoong sulat, 2,000 taon na nakalilipas, ganyan na nangyari sa mga Kristiyano. Umasa sila sa pangakong yan. Ang pananampalataya sa buhay na wala hanggan na hindi theoretical lang. Susubukin ka sa pananampalataya mo. At kung ipagpapalit mo si Kristo, wala kang pananampalataya kay Kristo. Pero kung aasa ka at maniniwala ka na may buhay na wala hanggan ka sa Panginoon, sinasabi rito, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. O sa 3:10 hanggang 12, mababasa natin, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Purihin ng Panginoon na darating sa buong sanlibutan. Ulitin ko,
sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanyang pangalan, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at aking sariling bagong pangalan. O, dagdagan natin. Sa Kabanata 7, talatang 14 hanggang 17. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siya'y nakaupo sa luklukan, at sa luklukan sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi magugutom pa. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mata. Makikita natin na bagamat ito'y mga pangako ng Diyos, may mga kondisyon ng Diyos sa kanyang sinabi. Ilang beses sinabi niya, managumpay ka, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Kung kaya't ito'y praktikal na aklat para ikalakas ng mga lingkod ng Panginoong Hesukristo na huwag magpapatay-patay sa paglilingkod sa Diyos. Itinutuon ng aklat na ito ang ating paningin sa nalalapit na paghahari ng ating Panginoong Hesukristo, upang ang mga naghihintay sa Panginoon ay mapanaulian ng lakas. Gaya ng sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:16 hanggang 18, kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Sapagkat ang aming mga kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Paano nangyayari yun? Ituloy natin ang basa. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga kapatid, walang ibang nagpapahina sa Kristiyano maliban sa kanyang pagiging makamundo. Habang nakatingin siya sa mga bagay na nakikita, wala siyang ibang nakikita sa sarili niya maliban sa kanyang katawang pahina ng pahina. Subalit ang lumalakad sa pananampalataya, alam niya merong nababago sa kanyang panloob na pagkatao, kung kaya't hindi siya nanghihimagod. At ang paglakad sa pananampalataya ay hindi nagsisimula sa daigdig na to, ni hindi magtatapos sa sanlibutan ito. Ito ay nagsisimula sa langit, sapagkat ang pananampalataya ay galing kay Kristo at magtatapos kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Praktikal na aklat ang Apokalipsis, sapagkat ito ay para sa ikalalakas ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ito ay praktikal na aklat para sa ikatutuwid ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi lamang para matuto tayo ng doktrina, kung hindi para itama ang ating mga maling kaisipan at para itama ang ating mga maling kilos at para tayo'y sanayin sa katuwiran at nang sa huli ang mga tao ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawa. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, dala niya ang ating mga gantimpala. Babasa tayo sa huling bahagi, Kabanata 22. Ang talata ay 11 hanggang 16. At pag-isipan natin mabuti itong mga babasahin natin. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako ay madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Nakatutuwang isipin mga kapatid na hindi pinipilit ng Diyos ang sino man sa inyo na gumawa ng mabuti. Kung masamang tao ka, magpakasama ka hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kung hindi ka banal, huwag ka nang magpakabanal. Kung ayaw mong lumakad sa katwiran ng Diyos, huwag ka nang lumakad sa katwiran ng Diyos. Nabasa natin. Kung gusto mo ng maruming pamumuhay, gumawa ka na lang ng maruming pamumuhay. Kahit anumang buhay ang ating ibuhay sa harapan ng Diyos, babalik si Kristo at kanyang gagantimpalaan ng tao ayon sa kanyang gawa. Kaya nga sinasabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang nangahuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Nasa labas ang mga aso at mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Hindi basta nagsisinungaling pati yung tuwang-tuwa sa kasinungalingan. Sino nagsabi? Yung kasunod, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Hindi niya sinabi yan sa mga unsaved. Sinasabi niya sa mga nagpapakilalang Kristiyano. Nagpapatotoo mismo ang Panginoong Hesukristo sa mga iglesia. Kaya nga, praktikal na aklat ang pahayag sapagkat nais ng Panginoon na maituwid tayo sa pamamagitan ng aklat na ito. Pag binasa natin yung Kabanata 2 hanggang 3, nasulat sa 7 iglesia, mayroong doong mga punto sa kanilang pagka-iglesia na itinutuwid ng ating Panginoon. Nalalaman natin, sinabi ni Pedro na dumating na ang panahon na ang paghuhukom ay magsisimula sa bahay ng Diyos. Kaya nga, bakit palagi tayong nagbabasa ng banal na kasulatan at ating sinisikap ng ating pagsamba ay nakasentro sa banal na kasulatan? At kailangang ipangaral ang salita ng Diyos, hindi natin hinahaluan ng kung ano-anong katarantaduhan ng pangangaral. Bakit kailangan ng purong salita ng Diyos sa pangangaral? Sapagkat babalik na ang Panginoon. Walang makapaghuhugas sa kasamaan ng Kristiyano maliban sa salita ng Diyos. Sapagkat tinutuwid tayo ng salita ng Diyos at yan ang trabaho ng mga mangangaral na iharap ang bawat Kristiyano na karapat-dapat kay Kristo. Halimbawa, kagaya sa Kolosas 1:27 hanggang 28. Si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag, na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Yan ang papel ng iglesia.
Yan ang papel ng mga tagapagturo. O sundan natin sa Efeso 5:25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y mararapat na maging banal at walang kapintasan. Kaya doon sa sinasabi ng kanina sa Apokalipsis 22, sinasabi, ayaw nyo makinig, wag na kayong makinig kung hindi kayo makikinig. Kung hindi kayo magsisisi, wag na kayong magsisi. Sapagkat ang pinag-alayan ni Kristo ng buhay, tatablan ng salita ng Diyos. Lahat tayo makasalanan at niligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ni Hesukristo ng buhay. Pero may kapangyarihan din siya na nagligtas sa atin, na magbago sa atin sa pamamagitan ng tubig ng kanyang salita. Maaaring bumili ka ng bahay na bulok-bulok at kung sayo yan, i-renovate mo yan. Wala ka lang karapatang i-renovate yan kung hindi sayo yan. Pero kung binili ka ng Panginoon na wasak-wasak, wala ba siyang kapangyarihan na ayusin ka? Kaya kung babalik si Kristo, wasak-wasak ka, edi magpakawasak ka. Pero kung babalik si Kristo at binibigyan ka niya ngayon ng pagkakataon na makinig sa salita ng Panginoon at magsisi at itama ang ating mga landas, naway matagpuan tayo na pinagpala sa harapan ng Diyos pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, naway kasama tayo sa pagkabuhay ng mga patay, ng mga matutuwid sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay dinidisiplina ng Panginoon at umaani ng katuwiran, kapayapaan, at natututo sa banal na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mga perpektong tao, pero dinidisiplina tayo ng Diyos. At makikita mo ang Kristiyano, makikita mo ang anak ng Diyos. Sa susunod na mga pangangaral, mga kapatid, makikita natin kung paano itinutuwid ng Panginoon ang mga pagkakamali ng iglesia. At isang bagay kung bakit nilagay ng Diyos sa puso ko, na pag-aralin itong hindi sa ngayon hindi ko pa lubos na uunawaan ang buong Apokalipsis, pero hanggang 3 kabanata ay handa na tayo dyan at maiintindihan natin yan. Sapagkat ang pagtutuwid ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ay kaparaanan ng kanilang pagtatagumpay. Tinutuwid tayo ng Diyos para manalo tayo. Tinutuwid tayo ng Panginoon para maghari tayong kasama ni Kristo. Basahin natin sa 3:19 hanggang 21. 3:19 hanggang 21. Nasusulat, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Apokalipsis 3:19 hanggang 21. Ulitin ko ang basa. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. At kung sino man ay duminig ng aking tinig
At magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yan talata po yan, hindi po ginagamit yan sa evangelism, ha? Hindi po ginagamit yan sa evangelism. Nakita niyo ang konteksto, ginagamit yan sa mga taong sinasaway ng Panginoon. Andyan ang Panginoon sa labas at sinasaway ka niya. At kumakatok ang Panginoon hanggat hindi ka nakikinig, hindi siya makakapasok. At hindi mo mararanasan ang kanyang pakikisama sa iyo, parang lagi kayo nag-aaway ng Diyos. Pero kung makikinig ka sa kanyang tinig at hahayaan mo si Kristo na manambalik sa trono ng iyong puso, sapagkat sinasaway ka ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan, magkakaroon tayo ng pakikisama sa ating Panginoon. Naalala kong sulat ni Juan. Kung tayo lumalakad sa liwanag, kagaya ng si Jesu Cristo ay nasa liwanag, mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. At ang dugo ng Panginoong Jesu Cristo, siya naglinis ng ating mga kasalanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matuwid, siya ay matapat na magpapatawad sa atin sa ating mga kasalanan. Ito ay praktikal na aklat, sapagkat sa pag-aaral natin ng Apokalipsis, ipinapakita sa atin ng Panginoon ang mga bagay na dapat pang itama sa atin habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus Kristo. Una, personal. Pangalawa, para sa ating pagka-iglesia. At pangatlo, para sa ikapagpapatotoo ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ipinahiwatag na sa atin ng Banal na Espiritu na ang pag-asa na meron tayo sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay dahil may Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan ang Ebanghelyo. Ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang tao hindi niya maililigtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang tradisyon, sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. Ang tao ay masuwayin sa kautusan at ang tao ay takbo ng takbo palayo sa Diyos. Ang kailangan ng tao ay pagbabago ng puso at pagbabago ng isip na mangyayari lamang sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ipinangangaral ang Ebanghelyo. Yan ay ipinangangaral natin sa sanlibutan. Naranasan natin yan, pinupuri natin ang Diyos para dyan. Kung hindi dahil kay Kristo, walang nabago sa atin. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, nandun pa rin tayo sa mga kasalanan natin. At ngayon, sinasabi natin sa mga tao na kailangan nila ng tagapagligtas. Binibigyan tayo ng pag-asa sa Apokalipsis, sapagkat sa kabila ng maraming pag-uusig ng mga taong walang Diyos, sa dulo, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. At nalalaman natin ang kalupitan ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos ay mabagsik din. Mababasa natin yan sa Apokalipsis, na hindi magdadalawang isip ang Diyos na gumawa ng impyerno para sa sumasamba sa Diyos-Diyosan, para sa magnanakaw, para sa sinungaling, at sa lahat ng uri ng kasamaan, sapagkat ang Diyos ay matuwid. Ayaw yan ng tao. Gusto namin ng Diyos na mapagmahal. Hindi mo maiintindihan ang pagmamahal ng Diyos kung hindi mo maiintindihan kung bakit Kanya minahal. Maliit na kasalanan lang sapat na para dalhin tayo sa impyerno at alipin tayo ng kasalanan. Sapat na ang pagmamataas para ang perpektong anghel ibalibag ng Diyos sa lupa. Hindi nagnakaw si Lucifer. Hindi nag-imbot si Lucifer. Hindi niya kinalakal o tinanso yung mga ginto sa langit. Kundi sa kanyang puso nakita ng Diyos ang pagmamataas. At sapat na yon para ibalibag siya ng Diyos sa impyerno.
O ano sa palagay natin tayong mga tao na nagmamataas tayo sa Diyos palagi? Kaya nga ang mensahe ng Ebanghelyo sa Jesucristo ay Diyos, subalit nagkatawang tao at nagpakumbaba. At yan ang espiritu ng lahat ng mga tunay na anak ng Diyos. Meron tayong pusong mapagkumbaba sa Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko kayang magpakumbaba sa harapan ng Diyos dahil madaya ang puso. Pero ang pagpapakumbaba ni Jesucristo ay binilang sa atin dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, yan ang mensahe natin sa sanlibutan. Parte ng ating pagtatagumpay sa sanlibutan ito ay matuto tayo na wag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Mentras na ikinahihiya natin ang Ebanghelyo. Mentras na ikinahihiya natin ang pamumuhay para kay Kristo, ang pagtitiis alang-alang kay Kristo, lalo tayong lalamunin ng sanlibutan ito at ang lahat ng tukso ng diablo. Anong sinasabi? Sa 12:10 hanggang 11 ng Apokalipsis pa rin, narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid nang siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang pagpapatotoo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Magpapatotoo ka ba tungkol sa mga bagay na ikaw lang ang nakakaintindi at ikaw lang nakakakita? Sasabihin sa'yo ng taong walang Diyos, wala akong nakita. Pero ikaw nagsasalita ka na parang kang kumbinsidong kumbinsido. Kaya sasabihin ng mga tao na isa kang baliw. At ito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang pangangaral ng krus ni Kristo. Sa mga napapahamak ay kamangmangan, pero sa atin, ito'y kapangyarihan ng Diyos at kabunungan ng Diyos. Mentras na ikinahihiya mo si Kristo sa iyong buhay, lalo kang hindi makakatikim ng tagumpay bilang Kristiyano. Bilangin mo ang kayamanan mo sa sanlibutan, nagmumukha ka lang makasanlibutan pero hindi ka nagiging konforme kay Kristo. Isang araw, yung sanlibutan tsaka ikaw dahil magkamukha kayo, parehas kayong mawawasak ng hindi ba nasasabi sa banal na kasulatan? Hindi niya tayo iniligtas at naging mga anak ng Diyos para maging konforme tayo sa sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, sino mang magmamahal sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya huwag ka magtaka kung bakit maraming mga nasa sanlibutan na hindi pinapalo ng Diyos. Sapagkat ang iniibig ng Diyos, pinapalo ng Diyos. Mga kapatid, kagaya ni Juan, sana tayo'y maging kapatiran din at karamay ng iglesia sa mga pagsisikap para sa salita ng Diyos at sa patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Last words. Tapusin natin ang bahaging ito sa salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti pa, magbasa na lang tayo sa Mateo 24, 44 hanggang 51. Mateo 24, 44. Kayo'y magsihanda din naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga bagang alipin, tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari.
Datapwat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsisimula niyang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yan ang huling salita sa umagang ito. Sa susunod na linggo, tatalakayin natin ang unang sulat, ang sulat sa Efeso. Kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Manalangin tayo.